Hello everyone, good morning, happy Thursday. So ayan, mag-prepare tayo ng ulam. Ayan, magluluto tayo ng secret. So ihahalo natin itong malunggay. Kinuha ko to sa kapitbahay. 'Di ba? Healthy. So ito lang yung pinaka ano ko talaga sa malunggay kasi kailangan nating isa-isahin. Ang hirap, nakakabagot baga. Ayan. So, magbibideo na lang tayo para hindi ako maboboring habang nagpre-prepare ng malunggay. So, ano pa ba guys yung pwede nating ihalo dito sa malunggay except sa normal na inuulam natin na hinahalo natin. Sige, comment nyo nga guys sa baba para matutunan ko naman yung iba. So, usually kasi yung lagi nating hinahalo dito is yung ulam ba na Hindi ko kasi mabanggit. Kasi hindi pwedeng banggitin dito sa video. Hindi kasi maganda yun sa salita sa ibang bansa. Kaya hindi siya pwede. Basta nag-i-start sa letter M. Ayan. Tapos, last time, nagluto ako ng ng noodles. Tapos, nilagyan ko ng malunggay. So, it's healthy. So, maganda kasi yung malunggay. Kasi ang malunggay ay maraming benefits na maibibigay sa ating katawan. So, dati guys, i-share ko lang nung lagi akong nanghihina. Tapos, ang ginagawa ko ay kumukuha ako ng malunggay. Tapos, binoboil ko siya and then, every morning, iniinom ko siya. So, ginagawa ko siyang parang tea. So, wala pang laman yung tiyan ko and then, iniinom ko yung binoil ko na ganito. So, every so, I think sa isang araw ay 3 times ako umiinom. Nung parang nagkasakit ako tapos hindi maganda yung pakiramdam ko. So, yun yung ginawa ko. Tapos, yung lakas ko guys is nanumbalik siya. So, proven and tested ko yung ganito malunggay na nakakatulong sa katawan natin na nagpapalakas na binabalik yung ating kalakasan. So, dito kasi sa tinitirhan kong subdivision ay mayaman dito ng malunggay. So, every house, not every house, pero halos dito sa mga harap ng mga bahay, lalo na yung walang mga nakatira na mga tao sa mga bahay is may mga malunggay. And ang dami talagang malunggay maski dyan sa mga daanan, sa mga harap, mga lote na walang ang daming mga malunggay dyan. So, sobrang yaman nila dito ng malunggay. Mayaman sila. So, ang ginawa ko is, nagtanim din ako ng malunggay sa harapan. So, hindi ko alam kung mabubuhay siya. So, nilagay ko siya sa malaking, yung timba na hindi na nagagamit. Nilagyan ko yun ng lupa. Tapos, naglagay ako dun ng malunggay. So, hopefully, mabubuhay siya. Para hindi na tayo kumukuha sa kapitbahay. So, may sarili tayong malunggay sa harapan ng bahay. And, nagtanim din ako sa harapan ng mga pandan. Tapos, plan ko is magtatanim din ako ng mga gulay-gulay like pechay. So, I think soon. So, bibili pa ako ng kahoy and then, mangunguha ng lupa or bibili na lang ng lupa kung saan makakabili para magtatanim tayo ng mga halaman, yung mga pang-ulam na mga vegetables sa harap ng bahay. So, nakita ko yun sa video, kaya gusto ko siyang gawin. Kaya, gagawa tayo
and hope na maging okay. So, yung kamay ko is okay naman siya sa pagtatanim. Hindi naman ako maano sa ano. So, yung mga tinatanim ko is laging nabubuhay and okay sila. Kaya, siguro okay din naman yung kamay ko sa pagtatanim. So, may pagka-green. Ano ba ang sabi nila? Kasi may mga tao kasi na kapag nagtatanim ay hindi daw nabubuhay yung mga tinatanim. So, walang green thumb. Wala daw silang green thumb. So, siguro may green thumb din ako kasi nga, yung mga tinatanim ko is nabubuhay sila and okay naman sila. So, I think okay yung may pagka-green thumb ako. So, ayan guys. Siguro hanggang doon na muna yung kwento ko. Ayan, so tatapusin ko lang to. So, hahaluin natin ito nag-boil na ako doon ng ulam na hahaluan ko nito. So, patapos na yun. And then, lalagyan natin mamaya, gigisa natin ng meat, karne. Tapos, ilalagay natin ito. So, ayan. So, anong oras na? So, 11 na. So, sakto lang yan. Mga 12 noon, maglalunch na tayo. So, tapusin ko lang ito. So, kung hindi ko to lahat magawa is okay lang kasi lalagay ko na lang sa ano and iboboil ko na lang para inumin. Ayan, bye-bye guys. Thank you for always watching my videos. Happy Thursday. God bless everyone.